Si Arthur Shawcross ay ipinanganak noong Hunyo 6, 1945 at namatay noong Nobyembre 10, 2008 habang ito ay nagsisilbi ng habang-buhay na sentensya para sa pagpatay sa 11 kababaihan. Mula sa lugar ng kaniyang kapanganakan, sa Kittery, Maine, ang kaniyang pamilya ay lumipat sa Watertown, isang maliit na bayan malapit sa Lake Ontario sa New York State, noong siya ay bata pa. Ayon pa sa kanya, ang pagbibinatang nito umano ay magulo at hindi maayos ang relasyon sa kaniyang mga magulang, lalo na sa kaniyang ina. Dagdag pa rito, sa murang edad pa lang ay nagpakita na ito ng problema sa pag-uugali at kabilang narito ang pambubuli. Inireport rin ni Shawcross ang tungkol sa kanyang maagang naranasang sexualidad. Ayon rito, siya ay sexual na namolestya ng kanyang mismong tiyahin noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Siya rin ay nakikipagtalik umano sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Inamin rin niya ang unang homosexual encounter noong siya ay 11 taong gulang lamang. Gayunpaman, taliwas sa mga pahayag niyang ito, ang kanyang mga magulang at kapatid ay pinaninindigang siya ay may normal na buhay pagkabata at ang mga inilalarawan niyang pangyayari ay bunga lamang umano ng malikot nitong imahinasyon. Hindi naman masabi ng otoridad kung sino ang nagsasabi sa kanila ng totoo. Ngunit isa ang malinaw, ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Shawcross ay kahindik-hindik. Ayon naman sa kanyang school records, siya ay mahilig lumiban sa klase ng walang pasabi. Siya rin ay may mababang IQ. Pinagbintangan rin siya sa mga juvenile arson attacks at pangloloob. Siya ay nag-drop out sa pinapasukang eskwelahan matapos na bumagsak sa ika-9th grade. At ang sumunod na taon ay napuno ng karahasan at sentensya sa kulungan. Natanggap niya ang kanyang unang probationary sentence noong Disyembre 1963 dahil sa pagbasag sa isang shop window. Ikinasal nga si Shawcross sa kanyang unang asawa noong September 1964. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki noong October 1965. Ngunit isang probationary charge for unlawful entry ang kanyang natanggap noong November 1965 na naging dahilan upang ang kanilang pagsasama ay humantong sa divorce. Ang kanya namang second marriage noong April 1967, kasunod ng kanyang drafting sa army, ay nabahidan ng karahasan at ito ay hindi tumagal. Naglingkod siya sa isang tour of duty sa digmaang Vietnam noong October 1967 at kalaunan ay sinabi niya na pinaslang at pinagpipiraso niya ang katawan ng mga batang Vietnamese roon. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan dahil na rin sa walang mga katibayan na susuporta sa kaniyang mga sinabi. April 7, 1972, sa Watertown, isinagawa niya ang plano sa unang biktima. Ito ay isang 10 taong gulang na kapitbahay na kinilalang si Jack Blake. Sinasama na ni Shawcross si Jack sa pangingisda bago pa man ito mawala. Kaya naman noong biglang ito naglaho, ay isa si Shawcross sa mga kwinestyon. Gayunpaman, itinanggi nito na may kaalaman ito sa pagkawala ng batang si Jack. Lumipas ang ilang linggo, ikinasal muli si Shawcross sa kanyang pangatlong asawa na buntis na sa kanya ng mga panahong iyon. Makalipas ang 5 buwan, natagpuan na rin ang bangkay ng kanyang unang biniktima. Si Jack ay hinalay at sinuffocate, ngunit ang mga pulis ay walang lead sa pagkakakilanlan ng suspect. Si Jack Blake ang naging una sa marami pa nitong magiging biktima. Noong Setyembre 1972,
Natagpuan ang bangkay ng 8 taong gulang na si Karen Ann Hill sa ilalim ng isang tulay. Siya ay ginahasa at pinaslang. Nadiskubre ng mga pulis ang putik, dahon at iba pang dumi ay sapilitang ipinasok sa loob ng lalamunan ng kawawang biktima. Agad nilang pinaghinalaan si Shawcross dahil na rin sa salaysay ng mga kapitbahay na nakakita na si Shawcross umano ang huling kasama ni Karen bago ito mawala. Siya ay naaresto noong October 3, 1972 at umamin sa parehong pagpatay kay Jack at Karen. Bagamat inamin niya na rin ang kanyang krimen na pagpaslang kay Jack, tanging ang pagpatay kay Karen lamang ang kinilala ng mga pulis dahil na rin sa kakulangan ng mga ebidensya. Nakatanggap siya ng 25 taong sentensya sa bilangguan at matapos ay hiniwalayan rin agad ng kanyang ikatlong asawa. Matapos ang pananatili sa kulungan ng wala pang 15 years, siya ay nakalaya dahil sa parol noong April 1987. Dahil dito, marami ang umalma sa paglaya ni Shawcross, dahilan upang siya at ang kanyang bagong kasintahan na si Rose ay napilitang lisanin ang Binghamton area. Nakalipat nga si Rose at Shawcross sa Rochester, New York, kung saan ito'y naging ika-4 niyang asawa. Subalit sa kanilang pagsasama ay maraming naging pagkukulang. Kaya naman si Shawcross ay pumatol sa mga bayarang babae at nagkaroon ng bagong girlfriend. Hindi nga nagtagal, bumalik muli sa kanyang napakasamang gawain si Shawcross, ang pumatay. Ang kanya namang binibiktima ngayon ay mga bayarang babae. Iba-iba ng paraan kung paano niya paslangin ang mga ito. At matapos paslangin ang kanyang mga biktima, tinatapon niya ang mga ito sa Genesee River. Kaya naman ang unknown killer ay binansagang Genesee River Killer. Lumipas pa ang mga buwan at hindi pa rin nila tukoy ang pagkakakinanlan ng suspect hanggang sa matrackdown nila ang may-ari ng van na umaaligid sa crime scene at napagtanto nilang ito ay pagmamay-ari nga ni Shawcross. Noong November 1990, si Shawcross ay sumailalim sa trial para sa murders na nangyari sa Monroe County. Ang trial ay naging isang national media event na ipinalabas sa telebisyon at pinanood ng marami. Matapos nga ang mga trial, idineklarang guilty of 10 instances of second-degree murder si Shawcross. Sinentensyahan siya ng judge ng 25 years for each count, na suma total ay umaabot ng 250 taong pagkakakulong. Makalipas ang ilang buwan, siya ay dinala sa Wayne County. Doon ay nagplead siya ng guilty at natanggap ang habang buhay na pagkakakulong. Si Shawcross ay hawak ng Sullivan Correctional Facility na matatagpuan sa New York State. Hanggang noong November 10, 2008, siya ay may inireklamong pananakit ng binti. Ipinunta siya sa hospital kung saan siya ay binawian ng buhay dahil sa atake sa puso ng araw ring yon. Sadyang kahindik-hindik ang istoryang ating tinalakay sa video na to. Isa na yata ito sa mga pinakamasamang serial killer sa kasaysayan. Ikaw, anong masasabi mo sa ating video ngayon? Comment na. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe para lagi kang updated sa ating latest uploads. Maraming salamat. Kita-kits on our next video.